101.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday at ngayon ay November 4, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapas ng oras ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa sa ibahin dagat at talakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Blue Ribbon naging red nang mawala si Ping Lacson ayon kay Robin Padilla. Todo Balita. 170 kakarga sa presyo ng gasolina, diesel 270. Todo Balita. Rafi Tulfo, Tison Tiveros namumurong tandem sa 2028. Todo Balita. Balita sa ibang dagat, magnitude 6.3 tumama sa Afghanistan, higit 20 katao patay. Todo Balita. Sa ating mga lokal na balita, storytelling workshop nakatakdang pumukaw sa malikhaing komunidad ng Pangasinan. Todo Balita. NTC o National Telecommunications Commission hinimok ang mga consumer na itapon na maayos sa mga delivery package para maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon. Todo Balita. Sa ating balita sports, walang arte sa katawan, RJ Abarrientos, Mrs. Lumafang sa turo-turo. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tinukuran ni Senador Robin Padilla ang pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na aniya naging red ribbon na dahil sa politika at intriga. Mga kababayan ko, ano man ang ating kulay sa politika, batid ko na mahirap humiling ng kalma pero hindi po makakatulong sa Senado kung tayo ay magpupukulan pa na maputik na kung sino ang namuno o mamuno sa investigasyon. Naging red ribbon na nga po ang Blue Ribbon Committee nang wala nang gusto mamuno dito, ani Padilla. Inamin din ni Padilla na pabor ang ilang kasamahan sa minority bloc kay Senador Dante Marcoleta para sa naturang posisyon pero paliwanag naman niya, bagamat batid ko po ang mga kababayan natin na kasama namin sa minority bloc ay pabor kay Senador Dante Marcoleta pero hindi po natin may pipilit ang kagustuhan natin dahil wala po sa minority ang kapangyarihan para magtalaga ng tagapangulo ng committee. Muling sisirit ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, November 4. Ayon sa magkakahiwalay na abiso ng Caltex, Sea Oil at Shell, tataas ng 170 kada litro ang gasolina, 270 sa diesel at 210 sa kerosene. Epektibo ang taas presyo simula alas 6 ng umaga ng Martes, November 4. Ang clean fuel ay magpapatupad din ng parehong pagtaas maliban sa kerosene na wala sa kanilang produkto. Epektibo naman ito alas 4:01 ng hapon sa parehong araw. Ito na ikalimang sunod na linggo na pagtaas ng presyo ng gasolina at ikalawa naman para sa diesel at kerosene.
Tinanggihan ng San Juan Regional Trial Court o RTC ang hiling ni Senador Jingo Estrada na maglabas ng temporary restraining order laban kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa San Juan RTC Branch 160, wala nang matinding pangangailangan para maglabas ng TRO laban kay Hernandez dahil tapos na umano nitong idawit si Estrada sa kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee at Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng anumalyang flood control projects. Samantala, nilinaw naman ng kampo ni Estrada na nanatiling bukas ang sinampan nitong kaso sa dating DPWH official na writ of preliminary injunction. Ang pagsasampa ng TRO ay matapos akusahan ni Hernandez si Estrada na umano'y tumanggap ng 30% kickback mula sa ilang flood control project na mariin namang itinanggi ng senador. Kumpiyansa si Public Works and Highway Senator o Secretary Vince Dizon na makukulong bago sumapit ng Pasko ang mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI o Independent Commission for Infrastructure ng Ombudsman, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin sa September 13 ay malapit na i-file at dahil doon makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. Paglalahad ni Dizon sa isang press conference nung Lunes. Sabi ko sa tingin ko marami-raming magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months dugtong pa ng kalihim. Nang tanungin ko ilan na maaaring makulong bago magpasko, sinabi ni Dizon na baka mga 60 siguro ang estimate ko. Ano yan, nagtutulungan na ang Ombudsman, ICI, DPWH, Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, National Bureau of Investigation at Office of the Solicitor General para mapanagot ang mga sangkot sa flood control iskandal. Kaugnay nito, naglabas ng mga subpina ang DOJ laban sa mga respondent sa kaso kaugnay ng limang umanigos flood control project sa Bulacan ayon kay Prosecutor General Richard Fadulon. Ayon kay Fadulon, inilabas na ang subpina noong nakaraang linggo at itinakda ang unang pagdinig sa November 10. Una na inirekomenda ng DOJ ang pagsampa ng makasong graft, malversation, perjury, at falsification of public documents laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at ilang kontratista sa Office of the Ombudsman. Maaring mabuo ang tambalan ni na Senador Raffy Tulfo at Luis Hontiveros para sa 2028 presidential elections ayon kay UP Professor Ranjit Rai. Sinabi ni Rai na ang tambalang Tulfo-Hontiveros na nakikitang competitive tandem laban kay Vice President Sara Duterte sa magiging running mate nito. Raffy Tulfo is the second most preferred to Sara Duterte. When you look at tandems, the most competitive for the non-Duterte side is Tulfo-Risa Hontiveros sa Paniray sa isang programa sa telebisyon. Nilinaw naman ni Rai na masyado pang malayo ang 2028 elections kaya posibleng magbago pa ang pwestuhan sa mga posibleng tatakbo sa susunod na halalan. It came out in the survey. We have to validate that. These are preliminary and it will change over time, dagdag pa niya. Tiwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na legal ang pagkatatag ng Independent Commission for Infrastructure sa harap ng pagkwestiyon sa legalidad nito sa Korte Suprema. Sa harap ito na sinampang petisyon ng isang guro sa paniwalang mayroong conflict of interest sa ICI dahil binuo ito ng ehekutibo at ang iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways na nasa ilalim ng ehekutibo. Sinabi ng Pangulo na tiwala siyang ligtas at legal ang pagbuo sa ICI dahil bago sinimulan ito ay kinonsulta sa pinakamagagaling na legal luminaries. Hindi rin ito anya magugulat kung madadagdagan pa ang kukwestiyon sa legalidad ng ICI sa masusunod na araw at handa nila itong sagutin sa Korte Suprema. Isang panukala ay sinulong sa Kamara de Representantes upang pagbawalan
ang mga health maintenance organizations na iitsapwera ang mga senior citizens na nais mag-enroll para sa kanilang healthcare services. Sa explanatory note ng panukalang Anti-AIDS and Discrimination in Healthcare Services Act, ipinaliwanag ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes na sa kabila ng pagsabatas ng Expanded Senior Citizens Act ay nakakaranas pa rin ng diskriminasyon ng mga senior citizens, particular sa private health sector. Sa ating balita, sa ibayong dagat ni Yanig ng magnitude 6.3 na lindol na Northern Afghanistan na nagresulta sa pagkasawi ng 20 katao at pagkasugat ng 320 iba pa kahapon ng madaling araw. Ayon sa ulat ng US Geological Survey, naramdaman ang pagyanig bandang 1:00 ng madaling araw mula sa lalim na 28 kilometro kung saan natunton. Ang epicenter nito sa Qom na tinatayang may halos 65,000 residents. Sinabi ng Ministry of Health na karamihan sa mga biktima ay mula sa mga lalawigan ng Balkh at Samangan. Patuloy ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi at nasugatan habang nagpapatuloy ang operasyon nito. Karagdagang balita sa ibayong dagat, formal na binuksan ng Egypt noong Sabado ang Grand Egyptian Museum sa Giza, isang multibilyong pisong proyekto na inaasahang papatibay sa turismo at ekonomiya ng bansa. Pinangunahan ni President Abdel Fattah al-Sisi ang pagbubukas ng museo na sumasaklaw sa halos 500,000 metro kwadrado at naglalaman ng 100,000 artifact. Kalahati nito ay nakadisplay. Tampok sa museo ang 83 toneladang estatwa ni Ramses II at mahigit 5,000 gamit ni King Tutankhamun kabilang ang kanyang sikat na funerary mask. Itinayo sa tulong ng Japan, ang GEM ay tinuturing na pinakamalaking museo sa mundo na nakatuon sa iisang sibilisasyon. Inaasahan ng pamahalaan na makakaakit ito ng hanggang 5 milyong turista kada taon bilang bahagi ng pagsisikap ng Egypt na buhayin muli ang industriya ng turismo. Sa ating balita sa ibayong dagat, nakatakdang mag-host sa ating balitan lokal, nakatakdang mag-host ang Pangasinan Polytechnic College sa pakikipagtulungan ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ng libreng 2 araw na story-making workshop sa November 6 and 7 sa makasaysayang Season Auditorium sa Bayan ng Lingayen. Ang micro-credential course training na ito ay ang una sa 4 na bahagi na stackable series sa film and video production at inaasahang makakaakit ng mga estudyante at multimedia arts, aspiring filmmakers, storytellers, content creator, creative entrepreneur, information officer ng mga ahensya ng gobyerno at marketing officers. Nilalayo ng workshop na pahusayin ng makasanayan at kaalaman na makalahok sa paggawa ng manakahihimok na kwento at paggawa ng mga matataas na kalidad na nilalaman ng video. Ang 2 araw na aktibidad ay magbibigay din ng pagkakataon para sa mga creative at professional na makipag-network sa mga individual na kapareho ng pag-iisip at bumuo ng isang komunidad ng mga mahusay na individual na may magkaparehong interes. Sa panahon ng pagsasanay, malalaman ng mga kalahok ang tungkol sa storytelling fundamental, scriptwriting techniques, pagpapahalaga sa pelikula, pagtatayo ng workshop, hands-on, praktikal at nakabatay sa proyektong pag-aaral. Dahil nagiging karaniwan na sa mga Pilipino ang online shopping, hinihimok ng National Telecommunications Commission ang mga consumer na itapon ng maayos ang mga delivery package para maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon. Sinabi ni LTC Ilocos Legal Officer Ana Minelli Maninding na ang mga parcel ay kadalasan naglalaman
ng mga sensitibong detalye tulad ng buong pangalan, address at contact number ng bumibili. Kung itinapon ng walang ingat, ang mga detalyeng ito ay maaring makuha ng mga scammer at magamit para sa mga mapanlinlang na aktibidad, kabilang ang pagnanakaw at pagkakakilanlan, paliwanag ni Maninding. Upang maiwasan ang mga ganitong panganib, pinapayuhan niya ang publiko na gumawa ng simpleng ngunit mahalagang hakbang upang masecure ang kanilang impormasyon. Sirain o gupitin ang seksyon na naglalaman ng mga detalye ng paghahatid at itapon na maayos ang mga materyales sa packaging sa mga nakasecure o natatakpan ng mga basura. Ayon pa kay Van Alvarez, isang residente na nag-online shopping, matagal nang maginhawang paraan para makabili ng mga personal na gamit. Ngayon, inamin niya na dati nga tinatapon ng mga delivery box na hindi isinasaalang-alang ang personal data na nakaprint sa mga ito. Hindi ako kailanman nag-alala tungkol dito, ngunit nalaman ko na mga scammer ay maaaring maling gamitin ang mga detalye sa mga label ng paghatid at pagbabagi ni Alvarez. Ngayon, sinisigurado kong alisin ang aking impormasyon bago itapon ang anumang packaging. Samantala, sinabi pa ni Maninding na pagprotekta sa personal data ay nangangahulugan din ang pagtiyak na mga online na pagbili ay ginawa mula sa malitimong nagbebenta. Dapat maging maingat ang mga mamimili sa mga alok na nagre-redirect sa kanila sa mga hindi na-verify na website o nagbebenta ng walang malinaw na mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Kung walang address, walang resibo o walang mekanismo sa pagsubaybay ang isang page, isa nitong pulang bandila o red flag, sabi niya. Palaging suriin ang mga review at tiyaking lehitimo ang nagbebenta o serbisyo ng paghatid bago kumpletuhin ang isang pagbili o ibahagi ang inyong impormasyon. Habang lumalaki ang bilang ng mga online na mamimili, ipinaalala ng NTC sa publiko na ang pagsasagawa ng malilit na aksyong pang-iwas ay malaki ang may tutulong sa pagprotekta sa personal na data at pagtiyak sa mas ligtas na pagkikilahok sa digital marketplace. Sa ating balitang sports, may tuturing ng star player ng Barangay Ginebra si RJ Abarientos. Pero sa kabila nito, pinipilit niyang wag lamunin ng kasikatan at manatiling simple at walang kaartihan sa katawan. Naispatan si Abarientos kasama kanyang misis na kumakain sa isang karinderya kamakailan habang nagpapakarwas at patuloy ang patak na ulan. Good morning, grabe basa kami na ulan, sabi ng misis ng basketballista sa kanilang in-upload na video. Good afternoon guys, grabing basang-basa ako, andito kami ngayon sa karinderya guys. Karinderya muna tayo guys dahil masarap magkarinderya. Sakto umuulan, wika naman ni Abarientos na isang premyadong point guard ng Ginebra. Sumayon kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung pang tagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kantabay natin sa technical side si Eli Garcia. Oras po natin, ganap na alas 5:29. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyat. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:35. Welcome sa ikatlong bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. 50 days to go before Christmas. At ngayon po ay araw po ng Tuesday. At syempre kami po yung nakakasama. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Ako naman po si Liway Manantan, Iparagire. Nakita ko lang tong kumusta kaya yung mga nagsiuwian na sa kanilang mga pinanggalingan outside the province of Pangasinan. Lalo na yung mga bumalik sa Baguio City. Naalala ko lang yung programa ng provincial government, yung libreng sakay. At sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III, muling umarangkada nga ito
nung before Undas, yung mga from Baguio to Pangasinan, dalawang bus, yung isa Baguio to saan yung Lingayen ba yung isa? Yung isa naman Baguio to Rosales to Eastern. Yung sa Lingayen sa may Banaan. Tapos syempre yung pabalik from Pangasinan to Baguio City. Yun po yung sa libreng sakay hatid ng Kapitolyo. Kahit papaano, marami po yung mga kababayan po natin na nakaiwas sa gastos, sa pamasahe, iwas stress dahil naman sa nasabing biyahe, lalo na sa mga estudyante at mga empleyado. Pero yung nakita kasi natin yung mga maraming mga food stalls doon sa Lingayen Baywalk. Kaya pala yung anak ko, sabi niya, hindi kami nakarating ng Lingayen. Sobrang traffic. Akala ko naman kung ano pupuntahan sa Lingayen. wala sa isip ko yung Baywalk. Tapos nakita ko yung mga picture ng ang ganda, ang daming pumupunta doon. Meron palang Christmas food bazaar. Ayan, meron palang ganun doon. Maaga po, I think bago Undas yun binuksan na. At saka nakikita ko nga ang daming pagkain. Meron pang puntahan natin minsan. Oo nga, bakit di natin sinilip? Nandun na nga tayo kahapon. Pero may nakita ako, stall ng food stall ng lechon belly. Ay. Oo, tapos ang daming pagkain. Ayan, punta rin po kayo doon. Tsaka syempre makikita nyo na yung reflecting pool. Ay, meron na siya. From that area, makikita nyo yung reflecting pool na inumpisahan na nga, hindi pa siya completed, pero makikita nyo na yung itsura niya and makikita nyo mula sa Baywalk yung Kapitolyo. Pero yung reflecting pool, operational na. Pag binubuksan nila yung ilaw. Parang kumbaga sa at saka may fountain. Patikim. Pero hindi pwedeng lumapit dun sa area. Siyempre, hindi pa siya tapos. So, may patikim. May patikim na. Congratulations, nakita ko rin ang mas pinakamaaga yata ang Bugalyon na nagpailaw. Oo, aga nila. Tapos meron pa silang October 30. Snowflakes. Ang galing sabi. Parang yung Christmas Village sa Country Club sa Baguio City. So, parang pinakauna yon na nagpailaw. Kaya lang, dahil nga sa yung weather natin na hindi mo naman maintindihan kung uulan o hindi. Kumisan, nagkakaroon ng advisory na hindi nga nila si switch on dahil nga sa hindi magandang panahon. Pero nakita ko rin ang Alaminos, nagliliwanag na rin pero hindi ko alam kung yun na yung kanilang naglighting na sila, pero parang hindi pa parang lang, meron din silang patikim. Oo. Pang light testing siguro. Oo. Pero sa Kapitolyo naman, sa Capitol Plaza diyan sa Lingayen, Capitol Complex, makikita nakatayo na yung Christmas tree, so yung decorations na lang niya. Tapos yung sa kabila naman, kung facing Capitol Building, nasa left as usual yung giant Christmas tree, at sa right naman ginagawa na yung Belenisimo. Parang mas mahaba ngayon. Yung meron nakita kong parang ledge na kukonect doon sa napansin steps. Ko rin. Parang mas malaki siya today kaysa dun sa Parang inasahan ko parang mas bongga siya ngayong taon na to kaysa last year. Pero yon 51 days na nga. 51 days na. Sabi ko kanina 50 days ba? Parang hindi, 50 days na. Kahapon itong tinitignan ko ngayon. ang gulo. Ilang araw na? 50 days na 50 lang. 50 days. Ayan. Naasahan na natin ang pagdagsa ng mga basket. Speaking about basket, ito naman basketball, nakita ko lang to kanina. Governor Ramon Monmon V. Gico III Governor's Cup Inter-Town Basketball Tournament under the leadership of Governor Ramon Gico III. Malapit na rin. Nakita ko yung post sinare to ni Mayor Liam Cesar ng Rosales. Tip off November 21. So 2 weeks from now. More than 2 weeks from now, tip off. Pag-uumpisa ng Governor's Cup Intertown Basketball Tournament. Siyempre, ang basketball players yan ng bawat bayan at saka lungsod. Yung mga residente talaga ng kanilang bayan. Bakbakan to ng galing sa basketball. Intertown Basketball Tournament. So, napakaraming activities mga kaibigan. Sabi dito, witness every town bring their A game, pride and sportsmanship to the court.
Sino kaya ang magiging unang kampiyon ng Pangasinan sa first Governor's Cup Intertown Basketball Tournament? Governor Monmon Gico, Governor's Cup. Ayan, matagal lang hinihintay yan yung ano na yan, yung intertown na yan, yung ibang mga munisipalidad excited na. Nakapag-selection na sila. Oo. At saka ongoing na yung kanilang mga practice. Merong mga LGUs na talagang, meron na talaga silang mga grupo. So, ayan, paghintay na lang ng schedule, kailan na bakbakan, kailan na simula? 21, tip-off, pag-uumpisa. So more than 2 weeks from now. More than 2 weeks. Bago magpasko. Ayan, balikan ko lang yung sa Bugalyon. Kahapon, doon sa sinagawang lingguhang flag raising ceremony, nagsalita si Ginang Aislinn Di Guzman, Executive Assistant 4, sa ngalan ni Mayor, nakasalukuyan na umiikot sa iba't ibang barangay para sa barangayanihan. Meron din silang ganun, barangayanihan. So, nagpasalamat sa lahat ng tumulong sa matagumpay na pag-iilaw ng Christmas tree noong October 30 at ibinahagi rin niya kagalakan ni Mayor D dahil nakita niyang masaya yung kanyang mga kababayan. So, araw-araw ngayon, dinarayo na ng mga pamilya ang Christmas Village upang maramdaman ang saya at diwa ng Pasko. Hindi lang mga taga-Bugalyon, kundi pati na rin mga pamilyang galing sa, galing sa iba't ibang, sa mga karatig bayan. Isang simpleng tagpo pero malaking patunay ng pagkakaisa at pagmamahal ng mga Bugalyonian sa kanilang bayan. Pero dahil sa yung pag-ulan, ayan, at para sa kaligtasan din ng lahat, yung Christmas Village ay temporary siniswitch off nila kapag merong hindi magandang panahon. Sana naman matigil para sa kaligtasan ng lahat. Oo, dahil siyempre merong mga yun. Tsaka siyempre sayang naman sayang naman kung masisira lang. Tsaka pag may nakuryente, imbis na masaya ang lahat, biglang magkaroon ng disgrasya. Pero yung speaking about ulan-ulan bagyo, grabe yung pananalasa ni Bagyong Tino sa Samar. Sa ilang bahagi ng Visayas, lalo na Samar, at yung post kagabi na nakita ko ng kaibigan kong si Arlette, umahagupit na rin ng ulan, bagyo sa ilang bahagi ng Cebu. So Central Visayas ang daan nitong si Bagyong Tino, na yung sa ilang bahagi naman ng probinsya ng Samar, meron ng mga pagbaha. Kasi yan, baha, hangin, na kung kailan papalapit na ang December, humahataw naman yung bagyo. Sabi ko baka mabuo yung yung alphabet, nasa letter T na tayo pero nasa first week pa lang ng November. Wag naman na sana, no? Wala na yan. Last na yun. Sana. Kasi maalala nyo yung mga nakaraan taon-taon, yung pagbagyo, lalo na pag December, dyan sa Visayas, Mindanao. Pero pagdasal po natin yung ating mga kababayan na sana maging okay po sila, although hindi masasabing 100%, at sana huminto na si Bagyong Tino. At wag na siyang pumunta sa kung saan-saang bahagi ng Pilipinas. Kasi yung mapansin nyo po, itong taon na to, meron yung bagyo nag-umpisa sa Visayas o kaya Mindanao, biglang exit dito sa Luzon. Pero ngayon parang fair share. Meron yung fair sharing. Kasi meron, di ba, meron panahon na yung sa Mindanao, doon na lang nandun, parang sunod-sunod doon, kakatapos lang ng bagyo, hindi pa sila nakaka-recover. Ayan na naman. So ngayon, parang merong fair share. Kahapon binati ni board member Apolonia Bakay yung mga kabataang Pangasinenseng PWDs na nagpakita ng galing at talino, yung mga kabataang Pangasinenseng PWDs sa 2025 Global IT Challenge for Youth with Disabilities na ginanap sa Ulsan, South Korea. So nakakuha ng Silver Second Place Excellent Award sa eCreative LOT. Si Ken Solomon David, meron siyang learning disability. May learning disability pero pero ang galing. Pero naka-silver siya dito sa eCreative LOT o LOT. Bronze naman, third place naman, good award sa e-content category naman si Andrea Santos, may visual disability, at si Casilina Hunyo merong hard of hearing, hirap to makadangal. So, hindi may kakaila na ang Pangasinense ay magagaling at matatalino. At siguro nakabalik na rin yung ating mga karate-do
champions naman na din, kumatawan din sa Pangasinan team. Oo, na nakailang medalya rin sila sa Batang Pinoy. Yan, mga Karate Kids. Pero ito mga PWD, Kabataang Pangasinenseng PWDs. Yan, Global IT Challenge for Youth and Disabilities. Ang gagaling, no? Ang kailangan lang talaga yung suporta, hindi lang ng mga magulang at mga guro, kundi ganun din ng pamahalaan para mas lalong ma-showcase ang mga talento na to, lalo na yung mga kabataan. At lalo na yung mga kabataang mga PWD. Okay, bukas magsisimula na yung libreng 2 days na story making workshop. November 6, antaka bukas, 4 pa lang ngayon. Oo, 4 pa lang. November 6, Thursday. Nilampasan ko yung 5. Oo, kasi punta kayo ng wala kayo Tarlac. Bibiyahe siya papuntang Tarlac, kaya 6 na lang. So, November 6 and 7 yon sa Season Auditorium. Ito yung story. Kung ano matututunan nyo doon, mga storytelling fundamentals, script writing techniques, film appreciation, pitching workshop, at saka hands-on, practical, and project-based learning. So, sino ang pwedeng sumali? Mga aspiring screenwriters and filmmakers, students of communication, multimedia, or creative arts, content creators and creative entrepreneurs, educators, and community storytellers, information officers, and media practitioners. O, pwede pala tayo. Anyone who's interested in a story writing workshop. So, pwede na kayo pre-register. Registration. Free. Konting slots na lang na iwan. Ayun. Few slots left. Kanto, serap na duwara lao sa sakila. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Yan ang Prapola 5:48. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. It is now 5:48. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan.
Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita DWIC. Meron pa tayong 7 na minuto bago sumapit ang alas 9 ka dyan. 7 na minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Ang bilis natin kanina pupunta tayo sa November 6. Ngayon naman alas 9 na tayo. Ayan. Regular session po kahapon at isa sa matinalakay yung pag-install ng charging para sa mga e-vehicles. Yun talagang papunta na talaga sa ganun. Papunta na talaga sa electric yung mga electric vehicles dahil marami na po yung nagmamay-ari ng mga electric vehicles. Pero mahal din naman ang kuryente. Merong mall SM, sabihin na natin, SM Rosales, merong charging. May charging na ba doon? Meron ako nakita. Tapos meron yung iba na... At syempre dito sa SM Urdaneta, may charging station din po sila doon. Tapos, pero meron akong kakilala na merong charging station na sira. Kaya napunta pa siya ng La Union para magpa-charge. Meron akong nakitang charging station. Kung hindi dito sa Rizal, meron dito sa Dagupan kung hindi dito sa Rizal, doon sa may Perez Boulevard. Pero syempre yun, may mga bayad para sa mga sasakyang e-vehicles. Pero yung unang... so ibig sabihin yun sa SM libre? Meron silang, kung hindi ako nagkakamali, 1 year. Na libre yung charging. Hindi SM Rosales, naalala ko na yung naimbita tayo noon na mag-cover. SM Urdaneta. Nasa underground yung parking yung kanilang. Pero meron din dito sa Dagupan. Sa second floor. Meron din. Meron SM Dagupan nasa second floor. Pero yung unang bahagi ng ating interview kahapon kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino ay patungkol dun sa 2026 budget. Yes, ito na. Local government units either maaga nilang naipasa yung kanilang 2026 budget, yung iba naman ay puspusan yung deliberation. Yung iba naman ay nandun na sa sangguniang palalawigan para i-ratify o i-approve na ng sanggunian. Pero iparinig natin yung bahagi po ng pakikipanem natin kay Vice Governor Vice Governor Mark Lambino. Pinasa po natin pinasa po on first reading yung proposed annual budget ng lalawigan ng Pangasinan. So this is amounting to a little over 8 billion pesos. 8 billion? Yes. It's an increase of about 1 billion from the 2024. From the 2025 annual budget. Ito po ay nasa Committee on Appropriations po ngayon, and then so we'll be siguro magyan po kami ng mga 1 o 2 linggo, then we'll be conducting our committee hearings para po sa budget na po yan. So just like always, nung tayo po ay nagsimula, ang annual budget po ng probinsya ay sinisigurado ko po may papasa itong 4th quarter. Usually ang target ko naman po dyan is bago matapos ang buwan ng November. Para pagdating ng December ay nakalatag na rin po lahat ng preparasyon for 2026. Ano yung biggest bat na papupunta yung budget? Well, typical po, syempre, alam naman po natin na sa provincial government, malaki po yung kinakain ng sweldo ng mga tao. Personal services is a major part of that. But there are programs pagdating po sa sector, syempre sa economic and livelihood sector ay nandyan po. We also have a major budget pagdating po sa health. Tuloy-tuloy po yung programa ng ating probinsya pagdating po sa both preventive and curative healthcare. Ganon din po sa education and agriculture. Yan po yung mga priority sectors po dun sa 2026 budget. So these are all in line with the what we have started back in the first term of Governor Monmon Gico, kung saan nagpo-focus po tayo sa pag-develop ng mga foundations ng mga iba't ibang sektor po natin, agrikultura, healthcare, and sa business sector. Siyempre, hindi naman po wawala yung mga commitments natin pagdating po sa infrastructure
sa local government po natin. So, nandyan po yung mga yan lahat sa 2026 budget. Sir, nakapaktor na ba sa budget yung economic enterprise ng hospitals? Yung economic enterprise po ay pinag-aaralan po ngayon yung sa hospitals at saka sa PPC. That is yung pinasa po natin na isang resolution noon na i-convert po ang ilang sa mga hospital natin economic enterprise. I'm sure may mga lumalabas po na baka may mga negative na impact, may mga nabasa na po tayo dyan. Pero tanda po natin, pag sinabi pong economic enterprise at lalo-lalo po pagdating sa larangan ng hospital na dito po sa lalawigan ng Pangasinan, ito pa rin po ay ma-manage pa rin ng provincial government. So it will not be commercialized, contrary to the wrongful information na kumakalat about it. It's just a matter of ensuring na mas madali po yung magiging mekanismo sa pagpasok po ng mga additional na funding para dating po sa ating mga institusyon tulad po ng PPC at kami din po ng ating mga hospital. So, ang objective pa rin dito is to deliver the best healthcare that the province will provide at no cost sa ating mga kababayan. So, yan pa rin po ang objective. Sir, yung sa budget, kasama na po ba yung budget for yung mga campus na establish tapos ang PPC? Meron po mga provisions para po sa expansion ng PPC na nakalakay po dyan. Priority po natin ngayon ay yun dun sa construction ng additional classrooms for the incoming school year, next year. And then pagdating naman po kasi dun sa additional na campuses, we'll still have to construct the building. So that will still take maybe at least 1 or 2 years pa po para maitayo yung mga additional campuses. So unti-unti po natin ilalagay. Hindi naman po kailangan na ilamp agad yung construction in the budget. And besides, historically naman sa ating budget, nagkakaroon po tayo ng mga supplemental pagdating po ng second quarter, third quarter. So pwede po tayo magdagdag ng additional, assuming ma-consume na po yung initial allocations for the construction of these facilities next year. Vice, yung 8 billion budget, ini-increase din ba dyan yung loan sa land bank? Of course, kasama po yung mga pumapasok na funding from other sources. Pag nag-create po ng budget ang isang local government, hindi lang naman po kasi yan yung nakokolekta natin or share natin from the national tax allocation. Pag nag-create po ng budget ang local government, basically, yan po yung balak nating gastusin sa isang taon. At para magastos po natin yan, dapat ilalagay din natin kung saan nanggagaling yung mga pera na gagastusin natin. At saan po usually nanggagaling yan? Tulad ng aking sinabi, meron po tayong share sa national tax allocation, binibigay po ng national government. Meron po tayong local generated income from the fees that are being collected. And there are other sources of funds kung saan ay ito na po yung tinatawag na external sources. Unang-una po, syempre yung mga loans na ini-enter po ng isang... Okay, so bahagi po yon ng pakikipanayam kay Vice Governor Mark Lambino. Naubusan na ng oras pero marami pang makabuluhang mga impormasyon. At yung kadugtong pa rin nung patungkol sa budget. So bukas, marami pa naman tayong oras. Ayan, pero ilang minuto na lang. Meron 1 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar at mga kapitbahay nila dyan sa Barangay Tubeng. Si Oscar Dolormente at saka si Bogs Vidal saka si Cecilia Morante. Good morning. Si Marites Soriano. Good morning. Saka si Madam Rose Marique. Kuya Benji Tan, good morning. At saka siyempre, Mamata and Tropa. Good morning. At si DC Vian. Good morning po. At saka si aking friend si Gracilda at saka si Nanay Dading. Okay, good morning din po sa lahat ng mga taga-Tubeng. Ayan, kapag meron po kayong mga halamang gamot, pagsamasamahin ninyo diyan sa butika sa Bakuran na meron kayo diyan ngayon sa Tubeng Barangay Hall. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Sa technical side, si Eli Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73